Kung hanggang ngayon pinapanood mo pa rin yung sarili mong mga video after mo mag-upload, alam mo ba na may dalawang bagay na po pwedeng mangyari sa channel mo? At hindi to theory lang. May pattern to sa system ng YouTube na karamihan ng mga creators hindi ito naiintindihan. Hello mga mamsers! Welcome back sa ating channel. Kung bago ka dito, ako si Cham at nagbibigay tayo ng mga tips, advice para sa mga aspiring YouTubers. So bago ako mag-start sa topic natin ngayon, I would like to take this opportunity to say thank you muna sa mga members ng aking channel. Ayan guys, for those na kasama pa rin natin hanggang ngayon and for those mga bago at nag-renew ng kanilang membership, thank you so much guys. I hope na makasama ko pa kayo ng matagal and I hope na madagdagan pa po tayo sa mga susunod na buwan. So going back to our topic, 2026 na pero hanggang ngayon viral pa rin itong advice na to sa mga creators dito sa YouTube. Huwag mong panoorin yung sarili mong video. So alin ba talaga? Bawal ba? Wala bang epekto? Or may hidden risk na hindi natin alam? Kasi ang totoo mga mamsers, hindi kasi simpleng yes or no lang yung sagot sa issue na to. So meron kasi itong may mas malalim na nangyayari sa likod na connected sa kung paano ka sinusuri ng algorithm. Kaya naman sa video na to, pag-uusapan natin kung paano ba tayo tinitingnan ni YouTube at kailan nagiging problema yung issue na to kung pinapanood natin yung sarili nating mga video. At ang pinaka-importante sa lahat, ano ang dapat mong gawin para ma-resolve to this 2026? So at first, pag-usapan natin how YouTube actually sees your view or your channel. Ganito kasi yon kapag nag-upload tayo dito sa YouTube, hindi kasi agad views yung tinitingnan po sa atin ni YouTube. Hindi agad yung views yung tinitingnan ng system. So kapag po nag-upload tayo ng video, ang una pong tinitingnan yung tinatawag na viewer authenticity, session behavior, at yung tinatawag na pattern consumption. Ibig sabihin po mga mamsers, hindi po lahat ng view or ng views natin sa ating video ay pare-pareho. May iba-ibang kategory pala na tinitingnan si YouTube. So, hindi lang po yung mga views natin. At kapag inanalyze natin, kapag tayo mismo yung nanonood ng ating mga video, lumalabas po sa system ni YouTube yung same device, same IP, same account. Or kahit sabihin mo pang different accounts yan, alam ni YouTube na ikaw pa rin yan. At kapag lumabas po ito at natitect ng system ng YouTube, ang tawag po dito sa system ay low entropy interaction. So, ibig sabihin po mga mamsers, predictable behavior siya. Walang diversity. At alam naman natin na yung algorithm ni YouTube, hindi sila naghahanap ng predictable. Actually, yung talagang hinahanap nila is yung human unpredictability. Kaya for those na, alam nyo yun, nagsiself-watch, diba? Pinapanood yung sarili niya ng mga video and then later on nagko-complain, ano ba to si YT, bakit nagbabawas ng binabawasan yung watch hour ko. Huwag na po kayong magtaka kasi pinapanood nyo po yung inyong sariling mga video kahit sabihin nyo pa na gamit yung ibang mga accounts ninyo. Hindi yung inyong main account, alam pa rin at madidetect po yan YouTube. Kaya kahit sabihin natin na 10 beses pa natin panoorin yung sarili nating mga video, malinaw mga mamsers na hindi yan katumbas. Hindi po yan katumbas ha ng 10 real viewers. So ngayon eto na, let's proceed. Kailan ba siya nagiging problema? So ngayon eto kasi yung part na hindi sinasabi ng karamihan. Kasi sa mata ng ibang mga baguhan, normal lang siya. Ninormalize siya ng ibang mga creators na gawin siya pa ulit-ulit. Kasi walang nagsasabi nito. Actually, mga mamsers, hindi ka naman talaga mababan ka agad, mapa-flag ka agad kung you just simply watch your own video. Pero, ang nagiging problema doon or magiging problema in the future kung nagiging pattern na yung panonood mo. Halimbawa, nag-upload ka ng video mo. Pagka-upload mo ng video mo, binuksan mo kaagad. Kasi gusto mong i-check, diba? After that, after mo mapanood, nirefresh mo ulit. Diba? Nirefresh mo lang ulit yung video and then pinanood mo ulit. And then after mo pinanood ulit, ginawa mo ulit 5 to 10 times. Nagiging pattern. So, yun po yung iiwasan ninyo. Okay lang na, for example, ayan, katulad nga ng sinabi ko kanina, nag-upload ka ng video mo. Gusto mong i-check, pinanood mo. That's fine. Pero kung nagiging pattern na siya, yun na po yung nakakasama para sa channel natin. So, bakit po? Paano nyo nasabi yun, Ma'am Jem? Ang nangyayari kasi, kapag ganun mga mamsers, na nagiging pattern na siya, nagkakaroon po ng tinatawag na repetitive retention loop from a single source. At dito na po pumapasok yung risk sa channel natin. Kaya ngayon, lalo na this 2026, sa YouTube system, may detection na po sila
for artificial watch time inflation, abnormal retention consistency, and device-based repetition. Kapag ka na-detect yan ng YouTube system sa channel mo at paulit-ulit mong ginagawa, hindi ka naman agad-agad mababan. Pero po pwede kang maklasify as low trust signal source. That's why hindi na nire-recommend ni YouTube kahit ano pang kaka-upload mo ng mga video mo. Unti-unting bababa ang distribution ng mga video natin. Before, umaabot ka pa ng 100 views, nagtataka ka bakit hindi na umaabot kahit 50 views ngayon. Baka naman kasi ginagawa mo yung bagay na to. Baka naman kasi nagiging habit mo na. At yan yung unang-una mong mapapansin. Bakit ba hindi nagra-rank yung video mo? Isipin niyo kung majority ng time, or let's say, majority ng early watch time mo ay galing sa sarili mo, sa sarili mong channel, or gamit yung ibang mga account mo. So mga ma'am sir, ang interpretation po dyan ni YouTube ay hindi pa validated na real audience to. Hindi pa to pasok or valid na real audience. Ganun pala, no? So, ini-interpret din pala ni YouTube yung kada views natin. So, pag nakita niya na ganyan, ang sasabihin kaagad niya, ay hindi pa ito validated na real audience. So, kailangan po, mga ma'am sir, lumabas sa system nila na credible yung source ng watch time mo. Alright. So, ayan mga ma'am sir, ngayon naman pag-usapan natin, ano ba yung dapat nating gawin? Ano ba yung dapat mong gawin? Dito tayo sa part na hindi naman ibig sabihin na bawal mo na talagang panoorin, di ba? Na totally, bawal mo na talagang panoorin yung video mo kasi baka mapanood nyo yung video ko na to, matakot na kayong buksan yung video nyo. Actually, mga ma'am sir, sabi ko nga kanina, okay lang na panoorin yung ating video. Once, kung i-check natin kung meron tayong mga error, hanggang pangalawang beses po pwede, no, i-double check natin, baka sa audio may problema. So once, twice, it's fine. And after that, you stop. Tigil na. At ito pa mga ma'am sir, may isa pa akong isi-share sa inyo. Kung nalaman ko lang din to mga ma'am sir, na ang algorithm, hindi pala yan basta-basta, tinitingnan lang yung mga video natin, no, kapag nag-upload tayo. Isa sa mga mahigpit niyang tinitingnan is yung tinatawag na viewer graph. Sino yung mga nanonood, saan galing na bansa, ano yung history nila, anong klaseng content yung gusto nila sa channel mo. Imagine kung ikaw lang yung nanonood ng video mo, ano yung data mo doon? Diba? Walang data. Pero kapag real audience, doon nag-uumpisa na buuhin ng system yung profile ng mga audience mo. Kaya mga ma'am sir, next time, kapag nag-upload tayo, pwede ko bang panoorin yung sarili kong video? Yes, pero may limitation. Once or twice is enough. Pero ang mas tamang tanong talaga na dapat mong itanong sa sarili mo, paano ko ba mabibigyan ng tamang signal ang algorithm ni YouTube para i-push at i-recommend yung mga video ko na to? So, ayun lang po mga ma'am sir. Sana nakatulong sa inyo yung konting explanation natin about sa issue na to. Kung po pwede ba panoorin yung sarili mong video, ano yung mga risk na po pwedeng makuha ng channel mo. I hope nakatulong sa inyo, naintindihan po natin, nagustuhan ninyo. And kung sa tingin ninyo na nakatulong, please like and subscribe. At i-hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos na katulad nito. So, ayun guys, before I end, ayan, kanina nga, nagpasalamat tayo sa mga channel members natin. Ngayon naman magpapasalamat tayo sa mga bagong subscribers ng channel natin. Sa mga old subscribers na until now nakasupport pa rin sa mga videos natin. Sa mga loyal viewers, loyal supporters natin. Always mga nasa comment section. And thank you so much guys sa support ninyo. Sa mga nakaka-appreciate ng mga videos natin, nakakatulong sa kanila. And guys, I would like to say din na kung nakakatulong po sa inyo yung mga video ko, nakakatulong din po kayo sa akin sa growth ng channel ko. So ayan, hindi nyo alam, mas malaki po yung naitutulong ninyo sa akin. Ayan guys, kaya thank you so much sa lahat ng support ninyo. I hope, I wish na matagal pa tayo magkasama, and I hope, I wish din na lahat tayo is success dito sa YouTube. So ayun guys, have a nice day. Thank you for watching and see you in my next video. Bye po!